Kapag binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang tumulong sa ating kapwa, huwag tayong magdalawang isip na magbahagi. Huwag nating ipagdamot ang mga bagay na pwede nating ibigay upang mapagaan ang kanilang buhay. At kahit na wala silang maisukli sa kabutihang nagawa natin, huwag pa rin tayong tumigil sa pagtulong at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Yan ang eksaktong karanasan na gustong ibahagi ni Ralph sa ating programa ngayong araw. Umaasa siya na sana'y kapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin ang kanyang kwento. Sapagkat ito ay hindi lang tungkol sa pagtulong sa mga nangangailangan, kundi may tamang pagtulong na hindi ka maaabuso. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Tunghayan natin ang kanyang storya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, good day sa inyo at sa mga kabarangay natin na kagaya kong fan na fan ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Ralph, 32 years old, may coffee shop business dito sa Quezon City at nagtatrabaho pa rin bilang virtual assistant sa gabi. Bata pa lamang ay pangarap ko na talagang magkaroon ng negosyo. At sa edad kong ito ay wala pa akong sariling pamilya dahil hindi ko pa naman yon prioridad. Sabi ng mga kaibigan ko, mag-girlfriend na raw ako o di kaya ay dumiretso na sa pag-aasawa. Pero lagi ko lang silang sinasagot na busy pa ako sa pagpapayaman. Ang totoo ay dayo lang naman ako dito sa Quezon City at tubong General Santos City talaga ang aming pamilya. Mahirap lang ang buhay namin noong araw kaya nangarap ako na makapagtapos ng pag-aaral para umasenso. Lagi kasing sinasabi sa akin ni nanay at tatay na wala silang ibang maipapamanang kayamanan sa amin ng ate ko, kundi ang edukasyon lang. Kahit na mahirap lang kami ay masasabi kong ginapang ng aming mga magulang ang pag-aaral namin. Jeepney driver ang tatay namin at ang nanay naman namin ay tumatanggap ng mga labada. Masinop din sila sa pera kaya kahit papaano ay may naitatabi sila para sa pag-aaral namin. Kaso ako lang ang nakatungtong sa kolehiyo at nakapagtapos sa aming dalawa ng ate ko. Matapos niyang maagang nag-asawa at nagkaanak. Para makatulong sa mga magulang namin, nag-working student ako bilang tauhan sa isang computer shop sa lugar namin para matustusan ang pangbaon ko sa eskwelahan. Ginagawa ko yon tuwing uwian namin sa hapon hanggang alas 12 ng madaling araw. At kahit na nakakapagod at nakakapuyat ay proud akong nairaos ang kurso kong Marketing Administration. Nung graduate ako sa college ay nagtrabaho ako sa isang private company sa Davao ng 1 taon. Pero nangarap ako na makaluwas sa Maynila dahil pakiramdam ko mas marami at malaki ang opportunity na naghihintay sa akin doon. Kaya nga kahit ayaw ng mga magulang namin ay sinuportahan pa rin nila ang desisyon ko. Taong 2015 sa edad na 22 ay nakarating ako sa Quezon City. Nagkataon kasi na may inaplayan ako ritong trabaho na nangangailangan ng relokasyon kaya sinamantala ko na. Tumagal din ako sa naturang kumpanya ng 5 taon bago nag-pandemic kung saan ay kasama ako sa mga inalis sa trabaho. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa at naghanap kaagad ako ng ibang mapagkakakitaan. At doon ako napunta sa mundo ng pagiging virtual assistant. Habang nagsisimula akong bumangon ng mga panahong yon, ay tumindi naman ang kagustuhan ko na tuparin ang matagal ko ng pangarap na magkaroon ng negosyo na natupad naman taong 2023.
Hello? Hello, Ralph? Sino to? Anong sino to? Ako to, yung ate mo. Ay, sorry ate. Kagigising ko lang eh. Wow, tanghaling tapat na ngayon ka palang gigising. Iba talaga kapag mayaman na. Ayos lang kahit tanghaliin ng gising at hindi masyado magbanat ng buto. Ano ka ba? Hindi ako mayaman. Kaya ako tinanghali ng gising kasi napuyat ako sa trabaho ko kagabi. Sus, maniwala ako sa'yo. Baka ini-eme mo lang ako ah. Anong ini-eme? Chinacharot, niloloko. Baka sinasabi mo lang na nagtatrabaho ka sa gabi para yun ang paniwalaan namin dito sa probinsya. Pero ang totoo, pag gimmick-gimmick ka na lang. Yun ang totoo. Napuyat ako dahil sa trabaho. Bakit naman ako magsisinungaling sa inyo? Baka kasi akala mo na hindi pa namin alam ni nanay at tatay dito, isama mo na rin yung iba nating kamag-anak na nakapagbukas ka na ng negosyo dyan sa Manila. Ayaw mo lang ipaalam sa amin na big time ka na at asensado. Unang-una, di ko naman tinago sa inyo na may negosyo na ako dito. Alam nyo naman na matagal ko ng pangarap yun, di ba? Ipinangalan ko pa nga kina nanay at tatay yung coffee shop ko eh. Pangalawa, may binabayaran akong mga tauhan at renta ng pwesto. Kaya kailangan ko pa rin magtrabaho. Kabubukas pa lang ng coffee shop ngayong taon. Hindi pa masyado kumikita yun. Kaya saan galing yung mga pinagsasabi mo na chinacharot ko kayo? Tsaka sinong big time? Para sabihin ko sa'yo ate, may mga binabayaran pa rin akong bills dito. Nagigipit pa rin ako. Kumpara naman sa buhay namin dito sa probinsya, nasa mas maayos na kalagayan ka naman dyan sa Manila eh. Siyempre ang hirap-hirap kaya na may tinataguyod na mga anak. Buti ka nga solo mo lang ang pera mo, ako. Wala lang ang pera. Kung meron man, hahatiin ko pa sa mga anak namin ang kinakasama ko. Uy, teka. Hindi naman tama na isumbat mo sa akin yung mga pinagkakagastusan nyo ng pamilya mo. Hindi ko naman sinusumbat. Pero nagkukumpara lang ako ng ganito, ganyan. Kaya wag na wag mong sasabihin na nagigipit ka. Kasi mas may gipit pa rin sa'yo at kami yun ng pamilya ko rito sa probinsya. Ay, bakit ka ba tumawag, te? Kung wala ka nang sasabihin, ibababa ko na to. Gusto ko pa matulog. Inaantok pa ako. Ha? Ay, ano kasi? Sige na ate, tsaka na tayo mag-usap. Mamaya na, para ka naman tanga eh. Wow, ako pa talaga yung tanga? Sino pa nga ba? Tayo lang naman magkausap dito. Bakit ka nga kasi tumawag? Ito naman masyadong mainipin. Ano nga kasi? Inaantok na ako, bababa ko to. Uutang sana ako. Ano? Ano ba yan? Ulit-ulit naman Sabi ko, uutang sana ako. Kasasabi ko lang na marami rin akong gastos dito, di ba? Oo nga. Pero may inaasahan ka naman pera na susweldohin dyan sa trabahong sinasabi mo. Idagdag mo pa yung negosyo mo. O diba? Tiba-tiba ka rin Ang labo ng katwiran mo. Hindi nga ako tiba-tiba dito. Hindi raw. Ganun na rin yon. Kaya pautangin mo na ako kasi sobrang gipit kami ngayon. Alam mo ba, sunod-sunod kami nagkasakit ang mga pamangkin mo. Ubo, sipon, tsaka lagnat. Hawa-hawa na. Wala na rin kaming bigas na maisasaing. Kaya lalo ko nangangayayat Yung kinakasama ko naman sakit ang ulo pa rin. Tapos yung iba mong pamangkin sarili lang iniisip. Kulang na lang mapanot ako sa konsumisyon. Kaya maawa ka naman sa akin na ate mo. Ibabalik ko naman sa iyo yung perang uutangin ko Alam ko na pinaghirapan mo yun. Sige na Ralph, pautangin mo na ako. Ay, ano pa nga bang magagawa ko? Alam ko naman hindi mo ako titigilan hanggat di kita pinauutang Wala lang talaga ako malalapitan. Kapag sa iba naman ako umutang, itutubuan nila ng malaki. Kaya imbis na makabayad ako agad, lalo kong nalulubog. Kaya parang awa mo na. Pagbigyan mo na ako. Palibhasa, alam mo na hindi kita matitiis. Salamat talaga Ralph. Hulog ka ng langit. Papadudot ka isa-isang kapatid ko ang ate kong ito. Mas matanda siya sa akin ng 13 taon at kahit na nasa Jensen pa ako ay hindi talaga kami lumaking malapit sa isa't isa. Pero hindi naman kami magkaaway ng todo-todo. Siguro'y ganun talaga, hindi porke iisang puno ay pareho na ang bunga. Ang ibig kong sabihin ay kahit na magkapatid kami, ay magkaiba pa rin kami ng ugali. Magkasalungat ng paniniwala at prinsipyo sa buhay. May kontento na at merong nangangarap pa rin ng todo. Tulad ng nabanggit ko, hindi nakapagtapos ng pag-aaral si ate dahil maaga siyang nag-asawa at nagkaanak.
43 years old na ang ate ko noong 2023 at meron na siyang 6 na anak. Dysfunctional ang pamilya ni ate. Lasinggero at nananakit ang kinakasama niya at ama ng mga anak nila. Wala rin itong permanenteng trabaho at may pagkababaero din. Usap-usapan nga sa barangay namin na may anak daw ito sa ibang babae. 1 o 2 na yata. Hindi ko na maalala. Kaso may pagkatanga sa pag-ibig ang kapatid ko. Kaya hindi pa rin niya magawang hiwalayan ang tatay ng mga anak niya. Pero kahit na hindi kami close ng ate ko ay nananatili pa rin na siya ang nag-iisa kong kapatid. Siyempre hindi ko siya natiis nung humingi siya ng tulong sa akin. Agad ako nagpadala ng pera para pangkain nila at panggastos sa probinsya. Pero hindi doon natapos ang lahat dahil ng mga sumunod na linggo ay panay na hingi sa akin ng ate ko. At nagbibigay naman ako dahil ako ang mas nakakaluwag sa aming dalawa. Sa totoo lang ay regular ako nagpapadala kina nanay at tatay ng pera panggastos nila at pambayad sa bills. Inaabutan ko rin si ate paminsan-minsan. Pero tulad ng sinabi, meron din akong binabayaran kaya hindi ko masasagot lahat. 1 beses umuwi ako sa amin sa General Santos para mag-celebrate ng birthday ko. Tuwang-tuwa sina nanay at tatay nang makita ako at ganoon din ako dahil na-miss ko sila ng sobra. Uy, Ralph, thank you dun sa pasalubong mo sa mga anak ko, ha? Tuwang-tuwa sila, lalo na yung pangalawa ko. Sakto kasi sa kanya yung sapatos na bigay mo. Tagal niya na gusto magkaroon ng bagong sapatos, pero hindi naman siya makaipon kahit may trabaho kasi mas inuuna pa yung uminom kasama mga barkada niya. Ewan ko ba sa batang yun? Mana sa tatay? Naku ate, mahirap yan. Magiging bisyo yan, katagalan. Yun na nga ang paulit-ulit kong sinasabi, kaso matigas ang ulo. Hindi na raw siya bata para pagsabihan ko pa, kasi alam naman daw niya yung ginagawa niya. Ilan taon na ba ulit yung pangalawa mo? 24. Sunod-sunod lang naman yan sila. 25 na yung panganay ko, tapos 20 anyos naman yung bunso. Si Janice yung nag-aaral, tama, di ba te? Siya na lang yung nag-aaral sa mga anak mo? Oo, patapos na siya ng senior high school ngayong taon. Buti mayroon pa sa mga anak mo na desididong mag-aral, na gusto makapagtapos. Akala ko lahat sila gusto na magtrabaho eh. Tapos yung iba nagtatrabaho nga, pero hindi pa rin regular na nakakatulong sa bahay. Kumbaga, palaasa pa rin kesyo maliit lang naman daw ang sweldo nila at pansarili lang madalas. Ang hirap din pala ng sitwasyon nyo, ate. Mismo. Kaya pasensya ka na talaga kung panay utang ako sa'yo, ha? Bumubuelo pa lang din ako ng pambayad, kaso kapag nakakahawak ako ng pera, nagagastos ko rin. Siyempre, alangan di kami kumain, kawawa naman kami. Ay, buti ka pa nga, wala ka pang anak. Kaya sa'yo lang napupunta yung sweldo mo. Marami rin akong pinagkakagastusan, kaya hindi ko rin nasusolo yung sweldo ko. Nasabi ko lang naman yun kasi tingnan mo ko. Naturi nga maraming anak pero karamihan pulpol at hindi naman maaasahan. Parang ang malas-malas ko sa mga anak ko. Kung alam ko lang na magiging suwail sila at pala sagot sa akin pagtanda, aba, sana pinalaglag ko na lang sila nung buntis pa lang ako. Ano ba mga pinagsasabi mo dyan, ate? Matakot ka nga sa Diyos. Wala na akong kinatatakutan kasi naranasan ko ng magutom at maghirap ng todo-todo. At saka kung totoong may Diyos, bakit ganito kamiserable ang buhay namin? Bakit di ako binigyan ng mga anak na hindi ko naman pala makakatulong sa buhay? Pati na rin kinakasama, sakit sa ulo. Sakit din sa bulsa dahil wala ring maayos na pinagkakakitaan. Pero di ba choice mo naman yan? Anong choice ko? Na magrebelde kina nanay at tatay nung araw. Hindi ka pumapasok sa eskwelahan para makipagkita ka sa boyfriend mo noon. O at least kayo'y nagkatuluyan ngayon. Di ba mas ginusto mo naman na mag-asawa na lang agad kesa magtapos ng college? Kasi ang dahilan mo gusto mo na lang magtrabaho. Inaani mo lang yung mga tinanim mo noon. Sobra ka naman. Nakaraan na yun eh. Bakit ang hilig mo pang ungkatin? Hindi ko naman inuungkat. Sinasabi ko lang. Kasi nagawa mo pang sisihin ng Diyos sa maling choices mo sa buhay. Eh ikaw naman lahat na may kasalanan kung tutuusin. Oy. Grabe ka na talaga sa akin ha. Baka nakakalimutan mong ate mo pa rin ako. At 13 taon pa rin ang tanda ko sa'yo.
Hindi porket nakapagtapos ka ng pag-aaral, may sariling negosyo at asensado, may karapatan ka ng panghimasukan ng buhay ko. Buhay ko to, choice ko to. Kaya nga, alam ko, buhay mo yan, choice mo yan. Sorry, pero nagsasabi lang naman ako ng totoo. Pumreno ka pa rin kasi nakakasakit ka na eh. Ikaw nga hindi kita pinakikialaman sa mga choice mo. Oo na, sige na, pepreno na sa susunod. O mabalik tayo kay Janice. Yung bunso ko, alam mo, pangarap niyan makapagkolehiyo. Kaso wala naman kaming pantustos sa pag-aaral niya. Sabi nga ng ama niya, tumigil na siya sa pag-iilusyon na makakapagtapos pa sa college. Mas mabuti niyang gawin magtrabaho na lang pagka-graduate. Ayos ah, parang hindi niya anak yung kausap niya kung makapagsalita siya. Tsaka sobra naman yung nag-iilusyon. Buti nga masipag yung bata Gustong gusto makapagtapos ng pag-aaral. Ganun talaga pag hindi nakatungtong sa eskwelahan. Bopols. Pero ayun nga, gustong gusto talaga ng pamangkin mo na mag-aral. Idol ka niya Gusto ka niyang tularan pagdating ng panahon. Yun bang asensado sa buhay? Alam mo masipag mag-aral yung anak ko Pwede mo ba siyang tulungan na matupad yung pangarap niya na makapagkolehiyo? Sige na, pag-aralin mo naman yung pamangkin mo. Papadudot bunso sa 6 na magkakapatid si Janice at siya lang ang nag-aaral sa kanila ng panahong yon. Bulakbol kasi ang ibang mga anak ni ate at kahit na anong paalala sa kanila ni nanay at tatay na mag-aral ng mabuti, ay nauuwi pa rin sila sa paglalakwatsa. Lahat ng mga pamangkin ko liban kay Janice ay nagtatrabaho na kasi sinabi raw sa kanila ni ate na kung hindi rin naman sila mag-aaral ay mabuti pang magbanat na lamang sila ng buto para makatulong sa kanilang pamilya. Kaso hindi ko akalain na may mas ilalala pa pala ang iba kong mga pamangkin. Ramdam ko ang stress ng ate ko pero naisip ko na ganon din naman siya noong kabataan niya sa mga magulang namin. Sa kabila ng lahat ay napag-isip-isip ko rin na butit meron pa rin kahit isa sa mga anak ni ate ang interesado at porsigidong mag-aral at yun nga si Janice. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na tulungan siya. Papadudot kong ilalarawan ko ang pamangkin ko ay masasabi kong mahiyain siya at matipid magsalita. Ganon daw talaga ang ugali niya ayon sa ate ko. Nang dumating nga ako sa amin ay mabibilang ko lamang sa mga daliri ko sa kamay ang pagkakataon na nag-usap kami. Puro pa yun small talk tulad ng maiksing kumustahan lang. Pero naiintindihan ko naman dahil noon lang din kami nagkita, papadudot. Sa kabila ng lahat ay inoobserbahan ko ng mabuti si Janice at base naman sa nakita ko ay desidido talaga siya na makapag-aral. Bukod doon ay lagi rin siyang binibida sa akin ng ate ko. Kaya naman habang tumatagal ay mas nakumbinsi ako na tulungan ang pamangkin ko na makapag-aral. Hindi naman ako mayaman pero sa aming dalawa ni ate ay ako ang mas nakakaluwag. Turo sa amin ng aming mga magulang na tumulong, lalo na kung meron kaming kakayahan. Kaya bago ko bumalik sa Maynila, ay nagabot ako ng pera sa ate ko, pang-enroll ng aking pamangkin. Buti ate, napapunta mo si Janice dito para personal kami magkausap. Nga pala, marunong ba siya magtagalog? Huwag kang mag-alala, marunong magtagalog yun. May hilig yun sa mga teleserye ng GMA. Doon siya natuto, pati yung tono. Pero okay lang din kung sakaling hindi. Marunong naman ako Huwag na! Tsaka para masanay na rin siya. Hello po, Ma. Hello po, Tito Ralph. Oh, andito ka na pala. Halika, tabihan mo ako rito sa upuan. Sige po. Nak, mag-thank you ka sa Tito Ralph mo. Dali. Bakit po? Kasi nga pumayag na siyang pag-aralin ka sa kolehiyo. Talaga po? Hindi niyo ako niloloko? Siyempre hindi. Di ba, Ralph? Sabihin mo nga rito sa anak ko, mukhang hindi naniniwala sa akin Totoo po ba yun, Tito? Oo. Naobserbahan ko kasi na masipag ka mag-aral. Tsaka laging sinasabi ng mama mo na gustong gusto mo raw makapag-college. Gustong gusto ko po talaga.
Kaya nga nung sinabi sa akin nila mama at papa na wala silang pampaaral sa akin, nalungkot po talaga ako. Alam mo naman mahirap lang ang buhay natin, di ba? Sana naiintindihan mo na yun. Tsaka kayong lahat ginagapang naman namin kayo ng papa nyo. Hindi lang talaga tayo tinatamaan ng swerte. Puro lintik at kamalasan tumatama sa atin. Sawing palad, kumbaga. Kaya nga inawitan ko tong tito mo na baka pwede kanyang tulungan na makapag-aral sa kolehiyo. Buti pumayag siya kasi malaking bagay yun. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-thank you ka sabi. Opo ma, thank you po Tito Ralph. Malaking bagay po yung tulong nyo. Pangako, aayusin ko po ang pag-aaral ko para matuwa naman kayo. Ngayon pa lang natutuwa na ako sa'yo kasi nagsisikap ka talaga. Sana ipagpatuloy mo yan kahit na di magiging madali pag nasa college ka na. Hindi naman sa tinatakot kita pero iba kasi dun eh. Ibang iba ron kesa sa senior high. Talaga? Sasakit ba ulo ng anak ko dyan? Ma naman eh. Siyempre, depende yon kung paano ko i-handle yung emotions ko. Saka marami na rin naman po akong naririnig na mahirap daw sa college. Yung ibang mga kaklase ko tuloy ayaw nang mag-aral pagka-graduate namin. Tingin mo kakayanin mo. Siyempre po. Tama ang anak mo ate. Depende sa tao kung paano niya i-handle yung emosyon niya. Pero Janice, sana kahit na challenging ang college life, tapusin mo pa rin. Huwag mong susukuan. Sa bagay. Tingnan mo nga ikaw, nakatapos ka. Dapat gayahin mong tito mo, nak ha. Masipag, matyaga at may mataas na pangarap sa buhay. Opo, idol na idol ko nga yang si Tito. Maiba tayo. Meron ka bang kurso na plano mong kunin? Gusto ko po sanang mag-teacher, kaso sabi ni Mama, kuhain ko raw po yung katulad ng kurso na kinuha nyo. Tama naman. Kasi dyan yumaman ng tito mo. Si ate naman paulit-ulit eh. Sinabi ng hindi nga ako mayaman. Hindi pa mayaman. Pero yayaman ka rin. Mas yayaman. Ayaw mo ba nun? Huwag ka kasi masyadong nega at kontrabida. Dapat kahit hindi pa, sinasabi mo mayaman ka na para lalo magkatotoo. Gayahin mo ko. Lagi kong sinasabi sa mga kamag-anak natin na maayos ang pamilya namin ang kinakasama ko. Na maswerte ako sa mga anak ko. Hindi pa nga lang nagkakatotoo pero alam ko papunta na rin yun doon. Ay nako, ibang klase ka talaga mag-isip. Siyempre, bihira lang magkaroon ng utak na ganito sa akin, no? Sorry, Tito, kung masyadong kakaiba mag-isip si Mama. Ano ba kasi masama sa pag-iisip ko? Wala naman, pero kakaiba lang po. Kung sampalin kaya kita, Grabe naman po kayo. grabe talaga ako. Alam ng tito mo yan pati ng lolo at lola mo. Tsaka ng mga kapitbahay natin at mga kamag-anak natin. Alam mo ate, yung mga ganyan mo, hindi mo dapat pinagmamalaki yan. Ay teka, isa ka rin Kung grabe ako, mas grabe ka sa akin. Nagsasabi lang naman ako ng totoo no. Ikaw ang grabe. Nakuha mo pa talagang ipagmalaki sa anak mo yung mga kabulastugan mo noon? Tama naman sinabi ni Tito, kaya wag niyo na po siyang pagdiskitahan, Ma. Ay naku, pinagtulungan niyo pa ako magtito. Nakakainis kayo Lo, si Mama. Akala mo naman susuyuin namin siya. Papadudot masayang masaya si ate sa perang ibinigay ko para makapag-enroll sa college si Janice. Dinagdagan ko pa yon ng sobra para may pambili ng uniform at gamit sa eskwelahan ang pamangkin ko. At nagdagdag ulit ako matapos sumirit ni ate. Pero aminado ako na nagipit ako ng kaunti dahil sakto na lamang pamasaya at allowance ko pabalik sa Maynila ang perang natira sa akin. Kinailangan ko patuloy galawin ang savings ko at mag-withdraw para meron akong extra money. Sa awa naman ng Diyos ay nakauwi naman ako ng matiwasay sa nirerentahan kong apartment sa QC. Fast forward. Nakagraduate na sa senior high school si Janice at inimbitahan ako ng ate ko na pumunta sa graduation ceremony niya. Pero hindi ako nakauwi dahil marami akong trabaho na mapipending at busy rin ako sa negosyo ko. Pero nag-send naman si ate ng picture ni Janice sa messenger. Nakuha nung graduate siya, kaya masayang masaya pa rin ako. Nag-reply ako ng congratulations sabay hirit ni ate na kung pwede raw regaluhan ko ang pamangkin ko kasi wala naman daw itong natanggap na graduation gift. Pero wala naman akong maisip na pwedeng iregalo para kay Janice kaya sa huli pinera na lamang ni ate.
Siya na lang daw ang bibili ng regalo para sa anak niya at sasabihin niyang galing sa akin. Mabilis na lumipas ang isang buwan, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ko mula sa pamangking kong si Janice Papadudut. Hello? Hello, Tito? Oh, Janice, napatawag ka. Opo pasensya na kayo kung naistorbo ko kayo. Baka lang may ginagawa kayo. Wala naman akong ginagawa. Bakit ka napatawag? Nahihiya po ako pero wala na akong choice kundi lumapit sa inyo at magsabi. Ha? Anong problema? May nangyari ba? Opo, meron po. Ayaw nga sabihin ni Mama kasi baka raw magalit kayo kaso kasalanan naman niya. Sige na, sabihin mo sa akin. Ano ba yun? Tungkol po yun sa pag-aaral ko sa college. May nahanap na nga akong university na papasukan ko. Kaya lang, atrasado pa po ako kung makakapag-enroll ako on time. Ha? Anong ibig mong sabihin? Paanong atrasado? Di ba nag-iwan na ako sa mama mo ng perang pang-enroll mo bago ako bumalik dito sa Manila? Yun nga po, kaso nagastos ni Mama yung pera. Ano? Nagastos niya? Sorry po, ayaw nga niyang ipasabi sa inyo kasi baka raw magalit kayo. Gagawa na lang daw po niya ng paraan kaso hanggang ngayon wala pa siyang nauutangan. Malapit na po yung enrollment ko. Natatakot ako na baka hindi matuloy pag-aaral ko tapos magalit kayo sa amin. Teka, sandali. Ano munang ginawa ng mama mo dun sa perang binigay ko na pang-enroll mo sana? Pinanghanda niya po nung graduation ko. Tapos nagastos niya lahat yung pera? Ganun na nga po. Tuwang-tuwa kasi siya dahil may nakagraduate na raw sa pamilya. Proud na proud siya sa akin. Nagpalitsyon po siya at kulang na lang pakainin niya yung buong barangay. Hindi ko lang po akalain na mauubos niya pati yung pera na pang-enroll ko. Ay, si ate talaga kahit kailan masyadong pabide. Kilala niyo naman po si Mama, di ba? Ugali niya talaga yon lalo kapag may nahawakan siyang pera. O tapos ngayon, mamomroblema kayo. Pati ako damay pa rito. Nagalit nga po ako sa kanya, pero sabi niya, wag ko na raw sabihin sa inyo kasi gagawan na lang niya ng paraan. Kaya lang, wala pa raw pong nagpapautang sa kanya eh. Tapos malapit na nga ang enrollment ko. Di bale, huwag ka na mag-alala. Pwede naman kitang bigyan ulit ng pang-enroll mo eh. Pero gusto ko ikaw na humawak ng pera ha. Napakabulagsak kasi talaga ng mama mo eh. Nakakabuwisit. Opo, Tito. Sorry po ulit kasi nadoble pa yung gastos nyo. Hiyang-hiya po ako pero wala naman po akong malapitan. Hayaan mo na yon. Na-appreciate ko nga na nagsabi ka sa akin. Tama rin na nilapitan mo na ako agad. Hindi mo na pinatagal kesa naman di ka nakapag-enroll. Gusto ko talaga na tulungan ka sa pag-aaral mo. Sabi ko nga sa'yo noon, naoobserbahan ko na masipag ka mag-aaral tsaka determinado ka na makapagtapos. Ituloy mo lang yan. Sigurado ako na malayo mararating mo sa buhay oras na may hawak ka ng diploma. Yun nga po yung nasa isip ko palagi na mas marami ang oportunidad na magbubukas sa akin kapag nakagraduate na ako sa pag-aaral. Ayoko po na gumaya sa mga kapatid ko na mga tinamad na lang mag-aral at nagtrabaho na lang. Tapos hindi rin naman nakakatulong kina Mama at Papa. Pangarap ko rin po na tumulong sa pamilya namin para kahit paano makaahon kami sa kahirapan. Nakikita ko kasi sa iyo yung kabataan ko nung araw. Ganyan-ganyan ako kadeterminado na makagraduate. Kahit na mahirap, kahit na walang bilib sa akin yung mama mo nun, nagpatuloy pa rin ako. Ginawa ko na lang inspirasyon yung lolo't lola mo para abutin yung mga pangarap ko. Kaya sana ganun din yung gawin mo. Opo, pangako ko po sa inyo na hindi ko sasayangin yung tiwala niyo sa akin. Mag-aaral po ako ng mabuti para maibalik ko lahat ng mga tulong niyo sa akin. Mag-aral ka para sa sarili mo, para sa mga pangarap mo. Pagtuunan mo ng pansin kung paano ka makakapagtapos. Magsikap ka. Huwag mo na munang masyadong isipin kung paano mo maibabalik sa akin yung tulong na ibibigay ko sa'yo. Hindi naman po pwedeng hindi ko yun isipin. Siyempre, nakakahiya pa rin po. Kung tutuusin, hindi nyo naman po ako responsibilidad. Pero nang dahil sa pangarap ko, naobliga pa kayong tulungan ako. Wala namang kaso sa akin yun. Pamangking kita eh. Pamilya tayo. Turo sa amin ng lolo't lola nyo na kung meron kaming kakayanan na tumulong, huwag kami mag-alinlangan. Salamat po talaga. Napakaswerte
swerte ko dahil meron akong mabait na tito. Papadudot gano'n na lamang ang gulat at pagkainis ko kay ate nang malaman ko mula mismo sa anak niya kung ano ang ginawa niya sa perang nakalaan para sa enrollment, pambili ng gamit at uniform ng pamangkin ko. Pero pinigilan ko pa rin ang sarili ko na magalit dahil ayokong ipakita kay Janice. Ayoko matakot siya sa akin kaya naman kinontrol ko ang aking emosyon. Sa halip ay huminga na lamang ako ng malalim at nagbilang ng 10 sa isipan ko para kumalma. Pagkatapos ng pag-uusap namin ng pamangkin ko ay naisip ko na parang hindi ko naman kilala ang ate ko na may pagkagastador at ugaling mahilig magpabida sa mga kamag-anak namin at kaibigan niya. Kaya nga hindi siya nakakaipon dahil mahilig siyang bumili ng kung ano-ano. Hindi talaga siya magaling humawak ng pera at hindi rin naman niya gustong matuto, papadudot. Noong taong ding yon ng 2023 ay nagpadala ng picture sa messenger ko si ate tungkol sa registration form ni Janice sa college. Excited ako at masayang-masaya para sa pamangkin ko. Alam ko na hindi magiging madali ang college life niya. Pero nakahanda naman akong tulungan siya financially para mairaos ang kanyang pag-aaral. Alam ko kasi ang kahalagahan ng edukasyon at yon ang gusto kong tumatak sa isipan niya. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang klase at noong mga sumunod na buwan ay napansin kong dumalas ng dumalas ang paghingi sa akin ng pera ni ate kesyo marami raw gastusin sa pag-aaral ang pamangkin ko. Alam ko na magastos sa college pero parang hindi na makatotohanan ang mga dahilan ng ate ko. Bukod doon ay hindi ko rin makausap si Janice dahil bigla niya akong blinak sa messenger. Kaya hindi niyo ako masisisi kung magdududa ako dahil meron ng reputasyon ng pagiging sinungaling ang ate ko. Isang araw ay naisip kong umuwi sa amin nang hindi pinapaalam sa pamilya ko. Gusto ko silang sorpresahin pero hindi ko akalain na ako pala ang masosorpresa. Kung di pa ako umuwi rito, di ko pa malalaman na buntis na pala si Janice. Pwede bang hinaan mo lang ang boses mo? Mamaya marinig ka ng mga kapitbahay natin, edi na chismis pa tayo. Buti pa sa mga kapitbahay may hiya ka, pero sa akin wala. Sobra ka namang magsalita. Bakit? Totoo naman eh. Sige nga, ipaliwanag mo. Kung may hiya ka talaga sa akin, kailan mo planong sabihin na buntis na pala yung anak mo? Sasabihin ko rin naman sa'yo, kaso bumubuelo pa ako eh. Baka magulat ka eh. Malamang, magugulat talaga ako. Sabing huwag kang sumigaw, natuturete ako sa'yo eh. Sa anak mong nabuntis, di ka natotorete? Dapat nag-aaral siya eh. Di sayang na ngayon yung pagkakataon. Imbis na makakatapos siya ng college, mag-aalaga na ng bata kasi nga magiging nanay na. Yun nga, hindi ko na nasubaybayan. Meron palang nakamabutihan dun sa eskwelahan. Tapos ayan na nga yun nangyari. Dapat kasi nabantayan mo yun. Paano ko malalaman yun? Sige nga. Bakit akong tinatanong mo? Dapat tanungin mo yung sarili mo. Kakausapin ko yung anak mo. Sa susunod na lang, stress yung anak ko eh. Huwag mo nang dagdagan. Ha? Paano siya na-stress? Ginusto niya yan tapos stress siya ngayon? Hindi kasi siya pinanagutan nung nakabuntis sa kanya. Tinakasan siya nung mokong na yun nung sinabi niyang buntis siya. Ay, anak naman talaga ng teteng oh. Kaya nga palipasin mo na. Sa susunod mo na lang kausapin pero huwag mo namang pagalitan. Kawawa naman yung anak kong yun, baka mapano. Alam mo, kasalanan mo talaga lahat to ate. Paano ko naman naging kasalanan? Kasi masyado mong kinukonsinti yung anak mo. O yan tuloy kasi naging masyado kang maluwag. Naging masyado kang pabaya. Baka nakakalimutan mo na 20 anyos na siya, hindi na siya teenager. Tingnan mo kung gaano kabaluktot yung katwiran mo. Rason na pala ngayon yun. Porke 20 na, pwede na magbuntis. Pwede na maging ina. O ibabalik ko sa'yo yung sinabi mo. Baka nakakalimutan mo ate. Ako ang nagpapaaral sa anak mo. O paano ngayon yun? Di hinto siya sa pag-aaral. Tungkol sa bagay na yan. O bakit ka natigilan dyan? Ituloy mo yung sasabihin mo. Ang totoo, tumigil na si Johnny sa pag-aaral eh.
Ayaw na raw niyang pumasok, gawa ng nahihiya na siya sa mga kaklase at propesor. Ano? Tumigil na pala yung anak mo sa pag-aaral eh. Ba't tuloy-tuloy ka pa rin sa paghingi ng pera sa akin? Sinasabi mo para sa pang-aral niya. Kasi nga, bumabuelo pa ako kung kailan ko sasabihin sa'yo yun nangyari. Tapos sabi ng pamangkin mo, nahihiya daw siya sa'yo. Kaya ka nga niya blinak sa messenger ba yun? Nakita raw niya na marami kang chat sa kanya kaya nataranta siya. Natakot din siya na magalit ka sa kanya. Siyempre, magagalit ako sa kanya. Pati na rin sa'yo. Ilang beses nyo na ako niloko? Binibilog nyo lagi yung ulo ko? Kakapal na mukha nyo? Sobra ka naman. Para naman sa pamangkin mo yung pera na hinihingi ko sa'yo. Sa palagay mo, saan ko kukunin yung pera na panggastos sa check-up at mga kailangan sa pagbubuntis ng pamangkin mo? Kung makapagsalita ka naman, akala mo hindi ka nakakasakit ng damdamin? Nasasaktan ka. Kasi masasakit yung mga naririnig mong salita sa akin. Ako, ano kayang nararamdaman ko ngayon? Ang hirap kasi sa'yo, damdamin mo lang yung palaging mahalaga eh. Nangyari na nga kasi. Buntis na yung anak ko. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Gusto mo ba na ipalaglag na lang natin yung dinadala niya? O tapos ngayon hihiritan mo ako ng ganyan. Para ka naman tanga ate. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Ikaw lang naman iniisip ko. Mukhang apektado ka sa nangyari. Ako nga na nanay niya kalmado lang. Iba talaga pag intindi mo sa mga bagay-bagay no? Hindi mo talaga makuha kung saan ako nanggagaling? Kung bakit ako ganito ka-apektado? Sige nga, ipaintindi mo sa akin. Sige, ipapaliwanag ko sa'yo para makuha mo. Apektado ako kasi naniwala at nagtiwala ako kay Janice na mag-aaral siya ng mabuti dahil may pangarap siya na makapagtapos. Yun din yung lagi mo sinasabi sa akin eh, di ba? Na masipag yung anak mo, na gusto niyang umasenso, kaya gusto niya makapag-college. Na ako ang naglalabas ng pera sa lahat ng pangangailangan niya. Mula pang matrikula hanggang sa baon niya, ako ang nagpapadala. O tapos ano nangyari? Nabuntis siya. Nagpabuntis siya. Oh, sana naman ngayon gets mo na kung bakit ako ganito ka-apektado. Ang akin lang naman, tanggapin na natin kasi nandyan na yan. Tama ka. Tanggapin na lang. Nandyan na eh. Pero tanggapin nyo rin na desisyon ko na hindi kayo tulungan. Aba, sobra ka naman. Parang hindi mo kami pamilya. Papadudot, hindi ko akalain na ako ang masosorpresa sa pag-uwi ko sa amin sa Jensan. Noong nalaman kong buntis ang pamangking ko at tuminto na pala sa kanyang pag-aaral. Bale hindi nga niya natapos ang unang semestre pero pinalabas ng ate ko na pumapasok pa rin siya sa eskwelahan para patuloy na makahingi ng pera sa akin. Kaya pala ibang kutob ko ng mga panahong yon. Buti na lamang nakinig ako sa instinct ko na umuwi sa amin para malaman ang katotohanan. Magaling din kasing magtago ang ate ko kaya wala ring kaideya-ideya ang iba naming kamag-anak pati na sina nanay at tatay. Sobrang dismayado nga nila noong malaman ang nangyari pero sa huli ako pa rin ang pinalabas na masama ng ate ko matapos ako magdesisyon na tumigil na sa pagpapadala ng pera sa kanila. Sobra din ang pagkadismaya at frustration ko kay Janice kasi akala ko ay iba siya sa mga kapatid niya. Pero sa huli mukhang mas masahol pa siya dahil sa ginawa niya. Habang nasa probinsya ko ay ilag sa akin si Janice. Pero kitang-kita ko na walang pagsisisi ang pamangkin ko at mukhang nasa loob lang pala ang kulo niya. Sa huli nang nakabalik na ako sa Maynila ay nalaman kong pinagkalat ng ate ko sa iba naming kamag-anak na masama ang ugali ko porque nakakaangat na ako sa buhay. Pero dahil sa malayo naman ako ay pinilit kong huwag magpaapekto. Mabilis na lumipas sa mga buwan at nalaman ko na nanganak na si Janice at laking gulat ko nang binalita sa akin ni nanay na kinuha pa akong ninong ng anak ng pamangkin ko. At imbitado pa talaga sa binyag noong baby. Ayoko sanang pumunta pero hindi na ako nakatanggi sa pakiusap ng nanay at tatay namin. Taong 2024 nang umuwi ulit ako sa Jensan para umaten sa binyag ng anak ni Janice. Buti naman umuwi ka dito sa atin sa probinsya para umattend ang binyag ng baby ni Jen. Wala naman ako magagawa eh. Ayoko sana pero pinilit ako ni nanay at tatay.
Ito naman parang hindi mo naman apo yung baby. Baka nakakalimutan mo, kadugo mo yun. Pamilya tayo. Tsaka pinangalan nga sa yung anak niya Ralph Adrian. O di ba? Magandang pakinggan. Hindi naman tungkol sa baby ni Janice yung rason kaya ayoko munang umuwi dito eh. Baka nakakalimutan mo. Siniraan mo ako sa mga kamag-anak natin. Pinagkalat mo na masama ugali ko dahil tumigil ako sa pagbibigay ng pera sa inyo. Salamat sa iyo hanggang ngayon ang sama ng tingin sa akin ng ibang kamag-anak natin. Yung kinakasama mo nga pinandilatan pa ako ng mata nung magkita kami kanina eh. Akala naman niya matatakot ako sa kanya. Malaki naman talaga mata nung kinakasama ko. Kaya pagpasensyahan mo na. Tungkol naman dun sa iba nating kamag-anak, huwag ka mag-alala. Kasi sinabihan ko na naman sila na hindi totoo yung pinagkalat ko tungkol sa'yo nun. Na nagalit lang talaga ako. Dahil tinigil mo yung pagtulong sa amin ng anak ko matapos mo malaman yung nangyari. Pero baka hindi pa rin sila nakaka-move on. Sabihan ko na lang ulit. Ay, sensya ka na talaga ha. Huli na nung narealize ko na hindi mo naman talaga kami responsibilidad. Tsaka kami talaga yung may pagkakamali dun. Kung na-realize mo pala yan, bakit hindi ka man lang nag-sorry sa akin nun? Ha? Nahihiya ako. Parang hindi mo ko kilala. Hindi kaya ako nagsusorry. Talaga? Kailangan ko pa intindihin yung pride mo? Ayos ka. Tsaka ito na yung paraan ko ng pagsusorry. Alin? Ang gawin ako ninong ng apo mo? Kaya inimbitahan mo ako ngayon sa binyag? Oo, ayaw mo ba nun? Kilala kita. Nagawa mo na akong lokohin nun para makahingi ka sa akin ng pera. Ayoko sanang isipin na kaya mo ako kinuwang ninong ng apo mo para may dahilan ka na naman na huthutan ako. Sobra ka naman sa huthutan? Akala mo naman napakalaki ng perang binigay mo sa akin nun? Hoy, malaki yon kapag pinagsama-sama. Tsaka akala mo ba pinupulot ko lang sa kalsada yung perang pinadadala ko sa'yo? Para lang alam mo dugot pawis ko yon. Pinaghihirapan ko ang bawat sentimo na kinikita ko. Pero ikaw, lagi ka lang nakatanghod, hingi ka lang ng hingi, utang ka lang ng utang. Kaya di mo ako masisisi kung hanggang ngayon masama pa rin loob ko sa'yo. Matagal na yun eh. Hindi pa ba ako absuelto sa kasalanan ko? Parang hindi ako ate Huwag ka namang ganyan. Ayos hiningi mo pa na irespeto kita bilang ate. Pero ako nga hindi mo ako matrato na parang kapatid. ATM ang tingin mo sa akin na magluluwa ng pera tuwing may kailangan ka. Nasasabi mo lang yan kasi mas maluwag pasok ng pera sa'yo kaysa sa akin. Pero pag ikaw nasa posisyon ko, sigurado maiintindihan mo na kahit mali magagawa ng isang nanay para sa mga anak niya. At saka nagsisi naman na yung anak ko Sa lagay habang buhay mo na lang ba siyang pag-uusigin? Hindi ako galit sa anak mo. Mas galit ako sa'yo. Sa anak mo, dismayado ako. Di siya naging maingat. Matagal na nga yun, huwag ka namang ganyan. Kung makapagsalita ka parang hindi ka nagkakamali Hoy, kung usapang pagkakamali, hindi dapat ako tinatanong mo. Tanungin mo dapat ang sarili mo. Sinikap ko talaga na hindi gumaya sa'yo, na mag-asawa ng maaga at magkaroon agad ng pamilya. Edi ikaw ng perpekto. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Ewan ko sa'yo ate, wag mo na nga pinagkakausap. Tumatanda kang paurong. Kailan ka kaya magmamature? Excuse me, matured na ako no? Talaga? Asa ka? Nakakasakit na talaga ng damdamin yung mga sinasabi mo sa akin Yan, buti naman nasasaktan ka. Ibig sabihin, hindi ka pa manhid. Tsaka wag mo asahan na magsusorry ako sa'yo. Di ka nga marunong magsorry. Ay, sige na, alis na ako. Doon na ako kina nanay. Pagod na ako. Sandali lang naman. Ano ba yun? Huwag ka munang umalis. May sasabihin pa ako. Sabihin mo na yung sasabihin mo. Gusto ko na umuwi. Papadudot gusto ko sanang maging casual lang ang pakikitungo ko kina ate at sa pamangkin ko noong umuwi ako sa Jensan. Pero bago ko humarap sa kanila ay nakiusap ang mga magulang namin na magbati na kami. Sinabi ni nanay na patawarin ko na raw si ate dahil nagawa lang naman niyang lokohin ako. Kasi desperado siya na makahingi ng pera na ginagamit din naman para sa pamangkin ko nung hindi ito panagutan ng nakabuntis dito. Aminado ako na nakonsensya ako nang putulin ko ang pagtulong sa kanila dahil sa galit ko. Kaya nga kahit naiilang pa ako noon nakausapin sina ate at Janice, ay sinantabi ko na lamang ang mga nangyari sa nakaraan. Muli kong binuksan ang puso ko para sa kanila lalo na at magkakadugo kami. Ayoko rin namang magkaroon ng kagalit sa katauhan pa ng sarili kong kapatid at pamangkin.
Kaya nga pinakinggan at pinag-isipan ko ang bago nilang hiling sa akin na tulong tungkol sa paghahanap ng trabaho ni Janice sa Maynila. Papadudot, pinag-isipan ko ang sinabi ni ate na papasukin ko si Janice sa coffee shop ko. Bagaman wala pang bakante at nag-aalinlangan ako nung una ay tinanggap ko pa rin si Janice para maging barista sa coffee shop ko. Nag-decide ako na sumailalim siya sa training para mas maging handa sa trabaho namin. Noong binalita ko kay ate ang desisyon kong yon ay tuwang-tuwa siya. In fact, excited na siyang paluwasin sa Maynila ang anak niya. Kaso'y meron nga lang isang problema. Wala silang pambili ng ticket sa eroplano para makapunta rito si Janice. Dahil doon ay ako ang nag-sponsor ng plane ticket at binigyan ko rin ng pocket money ang pamangkin ko para makaluwas siya ng Maynila. Nang dumating siya rito ay sinundo ko siya sa airport at kitang-kita ko ang magkahalong pagkamangha at kagalakan sa kanyang mga mata. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na pangarap niyang makaalis sa probinsya namin at natupad na raw yon nang sa wakas ay nakaapak na siya sa Maynila. Bali ang setup namin ay sa shop matutulog si Janice dahil maliit lang ang apartment ko. May espasyo naman siya doon na magagalawan niya kahit papaano. Hindi na rin naman kumontra ang ate at pamangkin ko sa desisyon kong yon. Since ako naman ang nagbigay ng trabaho kay Janice at ako rin ang magpapasweldo. Hindi nagtagal ay nagsimula na si Janice sa pagtitraining bilang barista sa coffee shop ko. Ipinagkatiwala ko siya sa isa kong tauhan na bihasa sa ginagawa namin at nagsisilbi ko ring team leader. Kaso makaraan lang ang 2 linggo ay meron siyang nareklamo sa akin tungkol sa pamangkin ko. Janice, liga. Mag-usap tayo sandali. Opo, tungkol saan po? May nalaman akong report tungkol sa'yo galing sa bisor nyo. Ano pong report yun? Tungkol daw sa ugali mo. Totoo ba na mahirap ka raw pakisamahan? Na boss ka raw kung umasta dito porke tito mo ko? Wow ha? Sinabi po ba talaga niya yan? Oo. Bukod doon, ang hirap mo raw turuan. Hindi ka rin marunong sumunod sa instruction. At ginagawa mo lang kung ano gusto mo. Mahilig ka raw magreklamo, puro ka pa cellphone. At naniwala naman po kayo sa sinabi niya? Nung una, syempre hindi. Kasi ayokong isipin na totoo yung mga sinasabi niya. Tsaka malaki ang tiwala ako sa'yo eh. Pamangking kita pero kailangan ko rin naman pakinggan yung mga empleyado ko at maging pata sa kanila. Kaya ang ginawa ko, pinanood ko yung CCTV footage nitong shop last week. At doon ko napatunayan na tama nga yung mga reklamo niya tungkol sa ugali mo. Sorry po, Tito. Ay, di ba nagkasundo na tayo nung umpisa pa lang? Na hindi kita tatratuhing pamangkin at hindi mo rin gagamitin yung pagiging magkamag-anak natin dito sa trabaho. Umuo ka. Sinabi mo pa nga na tama lang yun para maging patas sa iba. Bukod dun, ikaw ang bago dito. Kaya dapat hindi mo minamalditahan yung team leader nyo. Dahil sa ginagawa mong yun, parang lumalabas, binabastos mo na rin ako. Pal naman kasi yung team leader nyong yun. Masyadong sip-sip sa inyo, akala mo kung sino. Bakit? Tagapagmana nyo po ba siya? Ano sabi mo? Tinatanong ko kayo kung magiging tagapagmana nyo siya kasi wala naman kayong sariling anak, di ba? Anong koneksyon yan sa pagmamaldita mo? O baka naman may gusto siya sa'yo kaya gano'n na lang siya makasipsip. Hoy Johnny, sumayos ka. Saan ba pinagkukuha yung mga sinasabi mo? Sa obserbasyon ko lang naman. Akala nyo kayo lang ang marunong mag-obserba? Ako rin kaya. At yan ang mga nakikita ko. Masyadong sumbongera yung mga tauhan nyo. Pero sipsip at plastikada naman. Akala mo kung sinong magaling nagkakamali rin naman sila. Ako nga madalas nilang binubuli kasi baguhan lang ako. May isang beses na pinaglinis nila ako ng CR para may magawa raw ako. Tama ba yun? Bagong manicure pa naman ako noon. Nasira lang tuloy mga kuko ko. Kailan nangyari yan? Sabihin mo, para ma-check ko sa CCTV. Hindi ko na matandaan. Basta nangyari talaga yun. Kung totoo ngang nangyari yan at pag napatunayan ko na binubuli ka nila, meron silang matatanggap na memo sa akin. Memo lang? Hindi nyo ba sila tatanggalin? Hindi ako pwede basta-basta magtanggal ng empleyado lalo't walang mabigat na dahilan. Tsaka may proseso yan.
Kaya nga memo muna kasi first offense pa lang. Bukod doon, matagal na rin sila sa akin. Wala namang ganitong insidente bago ka dumating eh. Ibig sabihin, ako lang talaga panira rito? Wala naman akong sinasabing ganun. Ganun na rin yun eh. Sinasabi nyo na ako lang panira dito sa negosyo nyo. Grabe, ang unfair nyo naman hindi nyo naman kaano-ano yung mga yon. Ako kaya ang pamangkin nyo rito. Hindi ko nakakalimutan na pamangking kita, pero sana wag mo rin kalimutan na kailangan kong maging patas. Sana maintindihan mo rin na pagdating sa trabaho, hindi mo lang ako tito, boss mo rin ako. Kung yung team leader nyo hindi mo magawang respetuhin, paano ako makakaasa na re-respetuhin mo ako pag di ka nakaharap sa akin? Sinong may sabi na hindi ko kayo nire-respeto? Nire-respeto ko kaya kayo? Respetuhin mo rin yung mga katrabaho mo. Mahalin mo sila kasi kayo yung magkakasama dito. Mahalin at pahalagahan mo rin yung trabaho mo kasi pinagkakakitaan mo to eh. Kaya ka nga lumuwas dito sa Maynila para maghanap buhay. Para may padala ka sa anak mo sa probinsya. Alam ko naman yun. Hindi nyo na kailangang isumbat sa akin. Hindi kita sinusumbatan. Sinasabi ko lang sa'yo yung mga dapat mong gawin na dapat mong tandaan kasi nalilihis ka eh. Parang hindi mo ata naaalala kung bakit ka nagtatrabaho dito sa Maynila eh. Pinamumukha nyo na kayo ang nagpapasweldo sa akin. Na kayo rin ang nagbayad ng ticket ko sa eroplano para makapunta ako rito. Kulang na lang sabihin nyo sa akin ang kapal ng mukha ko dahil sa dami ng mga tinulong nyo sa pamilya namin. Siguro nga tama ako. Nagalit pa rin kayo sa akin hanggang ngayon. Kasi hindi ko tinupad yung pangako ko na magtatapos sa college dahil nabuntis ako ng maaga. Papadudot, hindi ko akalain na may tinatagong ugali ang pamangking ko na noong ko pa lamang nakita. Ang bastos niya na sinasagot-sagot niya ako samantalang bilang boss niya ay pinagsabihan ko lang naman siya. Wala akong masamang intensyon at gusto ko lang maging patas sa mga tauhan ko. Ayoko na porke pamangkin ko siya ay hindi ko na siya sasawayin. Kaya nga tulad ng sinabi ko ay binalikan ko ang CCTV footage sa shop namin para panoorin at pakinggan ang buong 2 linggong recording ng maghapon na nasa shop sila para hanapin yung sinasabi niyang pambubuli sa kanya. Pero wala akong nakita. Sa halip ay kabaliktaran noon ang napanood at narinig ko. Si Janice talaga ang bully sa mga kasamahan niya at palagi niyang ginagamit na pamangkin siya ng may-ari. Habang tumatagal, lalo pang sumasakit ang ulo ko sa pamangkin ko nang dumala sa mga report na natatanggap ko tungkol sa kanya mula sa mga kasamahan niya. Paladabog daw si Janice. Hindi rin siya ngumingiti kapag may customer. Bagay na lagi kong pinapaalala sa kanya na kailangan niyang gawin sa trabaho niya. Sa totoo lang ay stress na ako kay Janice dahil parang gusto niyang siya ang masunod sa sarili kong shop. Pero hindi pa pala doon natatapos ang sakit ng ulo ko sa kanya. Nang tumawag sa akin si ate, nagalit kesyo nakarating sa kanya ang balita na pinagsabihan at pinagalitan ko si Janice tungkol sa aming trabaho. Hello ate, Hello, Ralph. ba't ka napatawag? Ano yung nakarinig sa akin na inaapay mo raw dyan yung anak ko? Ha? Huwag mo ko hinahadyan. Alam kong narinig mo yung sinabi ko. Ano yung pinagsasabi mo? Walang pang-aaping nangyayari dito. Hindi inaapi si Janice sa trabaho. Hindi raw. Ano yung sinumbong sa akin ng anak ko? Sige nga. Hindi ko alam kung ano pinag-usapan niyo. Bakit? Ano ba mga sinumbong niya sa'yo? Sinabi lang naman niya sa akin na binubuli niyo raw siya dyan. Tapos nagsumbong daw siya sa'yo. At mas kinampihan mo pa raw yung iba mong mga tauhan. Aba Ralph, sino ba sa kanila ang pamangkin mo? Oo nga, pamangkin ko si Janice. Pero walang pambubuling nangyayari sa trabaho. Ibig mong sabihin sinungaling ang anak ko? Oo, nagsisinungaling siya. Dahil ako mismo ang nag-imbestiga sa reklamo ng mga kasamahan niya. Alam mo kung ano nadiskubre ko sa anak mo? Ano? Yung anak mo mismo ang bully. Binubuli niya lahat ng mga katrabaho niya. Huwag niya subukang itanggi dahil may ebidensya ako. Meron akong kopya ng CCTV footage kung saan huling-huli si Janice na nambubuli. Pwede ko ipadala sa'yo para sabay niyong panooring mag-ina. Para maliwanagan ka na may pagkasinungaling talaga yung anak mong maldita. Baka naman pwede natin pag-usapan to, Ralph. Pamangkin mo naman yun eh.
Ate mo ko, di ba? Diyan kayo magaling. Kayo ng anak mo. Lagi niyong binabalandra sa mukha ko na pamilya tayo para makonsensya ako. Pero di niyo man lang ba naisip na nakakapagod kayo? Alam mo ba na hindi lang pambubuli ang problema ni Janice sa trabaho? Hindi lang yun ang issue rito. Tatamad-tamad din yung anak mo. Bukod sa ubod ng maldita, nagmamarunong pa. Lagi pa nakasimangot sa harap ng mga customer ha. Hindi rin siya mapagsabihan. Kasi ultimo ako na tsuhin niya. Ganun-ganun na lang o sagot-sagutin niya eh. O tama ba yon? Tapos ngayon malalaman ko na gumagawa siya ng kwento para malinis ang pangalan niya dyan sa inyo. Tapos palalabasin niya na kawawa siya rito. Ano yun? Para naman akong ginagawang tanga ng anak mo ate. Pagpasensya mo na yung pamangkin mong yun. Hayaan mo, pagsasabihan ko. Nako, hindi na ako aasa na pagsasabihan mo yung anak mo. Tsaka pagpasensyahan? Sawang-sawa na akong pagpasensyahan kayo. Akala ko iba'y hilat siya ni Janice sa'yo eh. Pero mag-ina nga talaga kayo. Parehong-pareho ugali niyong dalawa. Ano namang ibig mong sabihin, ha? Ikaw naman di mo pa nakuha agad. Gusto mo pa ipaliwanag ko sa'yo. Manang-mana sa'yo yung anak mo. Yun ang ibig kong sabihin. Pareho kayong sinungaling, pareho kayong manluloko, pareho kayong manggagamit, pareho ring masama ugali nyo. Aba, hinay-hinay ka sa mga sinasabi mo dyan. Ano maghinay-hinay pinagsasabi mo? Hoy ate, wag mo ako manduhan. Punong-puno na ako sa inyo ng anak mo. Tinulungan ko kayo, pinagkatiwalaan kasi nga tulad ng lagi mong dinadahilan, pamilya ko kayo. Pero anong ginawa niyong mag-ina? Ha? Ano? Niloko niyo ako ng paulit-ulit. Ang nakakatawa dito, nagkuntsabaan pa kayong dalawa. Alam mo sa totoo lang, akala ko tama nakalimutan ko na lang yung atraso niyo sa akin eh. Lalo ka na, nung siniraan mo ako dyan sa atin. Kasi nga tinigil ko yung pagbibigay ko sa'yo ng pera nung mabuntis yung anak mo. Akala ko tama na patawarin kita eh. Kasi sabi mo nga nakaraan na yun, kalimutan na natin yun, pwede naman tayo mag-move on. Pero sa tingin ko, yun na ata yung pinakamalaking katangahang nagawa ko sa tanang buhay ko. Nakakapagod kayong tulungan kasi mga abusado kayo. Nasasabi mo lang yan dahil nakakaluwag ka. Ikaw kayang pumalit sa posisyon namin. Tignan ko kung hindi ka maging desperado para lang makaahon sa kahirapan. Naranasan ko rin naman maghirap ah. Baka nakakalimutan mo, bata pa lang tayo, mahirap na buhay natin. Iisa ang pamilyang pinanggalingan nating dalawa ate. Kaya nga nagsumikap ako eh. Hindi ako tumigil sa pag-abot ng pangarap ko. Inisip ko na isang araw may aahon ko rin ang pamilya natin sa kahirapan. Oh, ngayon meron akong savings, meron akong konting naipundar, meron akong maayos na trabaho, meron akong sariling negosyo kasi nagsumikap ako. Hindi ako tinamad na kumayod at hindi ako naging malandi katulad mo. Para sabihin ko sa'yo, narating ko to nang hindi naging desperado na gumawa ng masama at manloko ng kapwa para lang makaahon sa kahirapan. Hindi kagaya mo. Wala lang sa'yo na loko-lokohin ako, maitawid nyo lang yung katamaran nyo. Kasalanan mo talaga eh, tsaka ng baluktot mong katwiran kung bakit naligaw ng landas yung mga anak mo. Dapat ikaw yung gumagabay sa kanila eh. Pero ikaw mismo yung dahilan kung bakit sila napariwara. Grabe ka naman sa mga sinabi mo. Humanda ka. Ipagkakalat ko sa buong barangay natin na masama ang ugali mo. Gawin mo! Sino tinakot mo? Akala mo kakabahan ako dyan sa pagbabanta mo? Di sige, subukan mo. Sa oras na masira yung pangalan ko dyan, ididimanda kita. Gagawin mo yon? Bakit hindi? Hindi ako natatakot sa'yo. Oh, pinagbantaan mo ako, nasisiraan mo ako dyan sa atin. Tapos ngayon sinabi ko na didemanda kita, nagtatanong ka kung gagawin ko ba talaga. Para ka naman tanga kausap ate. Hindi lang kita pinapatulan noon, pero punong-puno na ako sa'yo ngayon. Napagod na ako sa pagtulong sa inyo, napagod na ako sa ugali mo. Kaya wag na wag mo akong tinatakot kung ayaw mong may kalagyan ka. Sige na, bababa ako na to. May trabaho pa ako. Papadudot alam ko na mali na takutin ko si ate, pero ayoko namang isipin niya na palalagpasin ko lang ang ginawa ng anak niya. Saka binigyan ko naman ng tsansa si Janice na ayusin ang ugali niya pero hindi niya pa rin ginawa yon. Unfair sa iba niyang kasamahan na nagtatrabaho ng patas. Kaya nga nag-decide akong tanggalin na lamang siya sa trabaho at pauwiin sa Jensan. Bagay na hindi na nila tinutulan ng ate ko. Ako ang sumagot ng plane ticket ng pamangkin ko pabalik sa probinsya namin at simula noon ay nawala na ako ng amor sa kanila. May mga naririnig akong balita tungkol sa kanila mula kina nanay at tatay pero lagi kong sinasabi na wala na akong pakialam.
Ang totoo ay meron pa naman pero ayoko nang makialam. Dahil baka makahanap na naman ng opportunity ang ate ko na gamitin ako sa pansarili niyang pakinabang. Pagod na akong tumulong ng bukal sa puso para lang lokohin at gamitin ng pamilya nila. Bagaman hindi ko pa rin naman tuluyang pinuputol ang ugnayan ko sa kanila bilang kamag-anak, mas payapa ang buhay ko kapag limitado ang pakikisalamuha ko sa kanila. Alam ko sa puso ko na ginawa ko ang lahat para tulungan ang pamilya ng ate ko. Kaunting pagsasakripisyo lang naman ang kailangan nilang ipuhunan. Pero tamad sila. Mareklamo at walang tiyaga. Kaya naisip ko na hindi ko na sila responsibilidad. Dalangin ko na lang na may matutuhan sa buhay si ate at ang pamilya niya. Kapag nangyari yon, baka pwede ko pa ulit silang tulungan. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili ninyong i-area ang storya ng buhay ko. Sana po ay kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless sa Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon at congratulations po sa mga pagkilala, mga awards na inyong natatanggap. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay na katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vito, 33 years old at nagtatrabaho bilang auditor sa isang private company dito sa Quezon City. Sa edad kong ito ay wala pa akong asawa dahil ginugol ko na sa pag-aalaga sa aking nanay na may sakit na demensya ang nakaraang 10 taon ng buhay ko. Kaya lang noong buwan ng August 2024 ay tuluyan nang namaalam ang mahal kong ina. Kaya nga naisipan kong magpadala ng sulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang aming kwento na magsisimula noong 20 years old pa lamang ako. Tubong Cainta Rizal kami ng aking pamilya. Single parent si Nanay Cedes at mag-isa niya kaming tinaguyod ng Ate Susan ko. Mananahi siya sa isang garment factory sa Taytay. At kahit na mahirap ang aming buhay ay pilit niyang nilakasan ang kanyang loob upang mapag-aral kaming magkapatid. Laging bukang bibig ng nanay na edukasyon lang daw ang kaya niyang ipamana sa amin dahil nga dukha lang ang aming pamilya. Kaya nga naging mukha siya ng pagiging istrikto sa aming magkapatid. Naunahin ang aming pag-aaral at huwag munang magpapamilya, Papa Dudut. Ano ba naman to, Vito? 2 major subject mo pa talaga yung 3? Tapos yung iba rito ay puro na 2? Sigurado ka bang makakagraduate ka nito? Opo, Nay. 5 naman po yung bagsak. Wala naman po akong 5 dyan. Wala rin incomplete. At talagang pinagmalaki mo pang wala, ano? Hindi po ba dapat? Hindi talaga kasi kahit walang 5 rito, ang baba pa rin ito. Kumbaga, katumbas ito ng mga gradong palakol nung elementary at high school. Pasensya na po kayo. Yan lang po kasi talaga ang kinain ng utak ko. Pasensyahin mo mukha mo. Mababago ba nun tong mga grado mo? Saka kaya siguro ganito to kababa kasi hindi ka naman talaga nag-aaral. Oo, pumapasok sa eskwelahan at nanghihingi ng baon. Pero baka hindi naman talaga doon ang punta mo. Saan naman po ako pupunta kung hindi sa eskwelahan? Saan pa ba? Di sa bilyaran? O di kaya doon sa computer shop? Naku, wag ka nang magsinungaling. Nakita ka nga ng Ate Susan mo sa mga lugar na sinasabi ko. Nagpapaprint lang po ako sa computer shop. Hindi po ako tumatambay doon o naglalaro. Talaga lang ha? Pexman! Yung sa bilyaran? 1 beses lang naman po akong pumunta sa bilyaran. Nung nagkita-kita lang kami ng mga ka-text clan ko. Saka nandun din naman si Ate Susan eh. Nakikipag-inuman pa nga siya tapos ako lang ang pinagagalitan nyo. 18 anyos na yung ate mo. Nung panahong yon,
Ikaw 15 pa lang, pero nakuha mo pang pumaroon. Tapos magre-reklamo ka sa akin kung bakit ikaw ang pinapagalitan ko at hindi kasama ang ate mo? Opo, kasi paborito niyo si Ate Susan. Hindi niyo nga siya kayang pagalitan kasi ayaw niyong magtampo siya sa inyo. Anong sabi mo? Sabi ko, paborito niyo si Ate Susan. Ako hindi. Mas mahal niyo si Ate Susan. Tapos galit kayo sa akin. Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Alam niyo po kung ano ang sinasabi ko. Saka hindi na ako bata para di pa maintindihan yung totoong nangyayari. Ang unfair niyo, Nay. Kasi si Ate Susan lang yung tinuturing yung anak. Tapos ako, parang wala lang. Kung parang wala ka lang para sa akin, sana hindi na kita pinag-aral, pinakain at pinatira sa bahay ko. Hirap sa'yo, sumasama ang loob mo pag napagsasabihan ka. Maanong intindihin mo munang mabuti ang sitwasyon? Total, sabi mo hindi ka na bata. Ibig sabihin, malawak na dapat ang pangunawa mo. Kahit na anong sabihin niyo, ganun ko po nakikita ang sitwasyon. Sana talaga hindi na ako sinaoli nun ni tatay sa inyo. Abay, sana nga. Ano pong sinabi niyo? Sana nga, hindi ka na sinauli sa akin ng magaling mong ama kung magiging ganyan lang katigas ang ulo mo paglaki. Napakawalang utang na loob mo, Beto. Hindi ka marunong rumispeto sa ina mo na nagpalaki sa'yo. Papa Dudut Jr. ako ng tatay ko at bukod doon ay kamukha niya rin ako. Kaya ganoon na lamang ang irita sa akin ng nanay sa tuwing maaalala niya sa akin ang nambabae naming tatay. Noong naghiwalay sila ay kinuha raw ako ni tatay pero binalik din kalaunan sa poder ni nanay Papa Dudut. Kaya pala hindi niya ako paborito dahil bukod sa mga katangiang yon, mahina rin talaga ako sa klase namin at may pagkabulakbol. Hindi ko naman siya masisisi kung natuon ang lahat ng atensyon niya sa Ate Susan ko dahil nga para sa kanya ay mabait ito at masunurin. Kahit na inis ako dahil lagi niyang kinakampihan ang ate ko, hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob kay nanay. Kasi siya pa rin naman ang nag-iisa naming magulang na nagtaguyod sa aming magkapatid. Mahal ko pa rin siya kahit na hindi kami madalas magkasundo. Kaya lang dahil sa favoritism ni nanay ay hindi kami lumaking close sa isa't isa ni Ate Susan. Para sa akin ay hindi totoo ang lahat ng kabaitan at pagiging masunurin niya na laging nakikita ni nanay. Iniisip ko na maskara lamang niya yon para paboran at kampihan ni nanay. At ako naman yung laging pag-initan. At napatunayan ko yon. Nung isang gabi ay nahuli ko siyang ginagawa ang bagay na yon. Bakit tumingin ka lang, Ate Susan? Alam ko naman ang tinapavito. Bakit kising ka pa? Alauna na ng madaling araw, oh. Alam ko, marunong akong tumingin ng oras. Bakit nga gising ka pa? Kasi nakita ko kayo. Ha? Nakita ko kayo nung kasama mong lalaki na nagalikan sa tapat ng bahay natin. Siguro boyfriend mo yun, no? Eh ano naman ngayon sa'yo kung oo? Lagot ka kay nanay. May boyfriend ka na. Bakit ako lagot? Eh nasa tamang edad na ako. Baka kung ikaw ang magka-girlfriend, ikaw pang malagot. Malamang, kasi paborito ka ni nanay kesa sa akin. Buti alam mo. Kaya kung ako sa'yo, itulog mo na lang yan. At bang kalimutan ingay mo yun? na lang yung nakita mo. Oh, bakit kising pa kayong dalawa? Nay, si ate po kasi... Nay! Ano ba kasi yon? Bakit mo naman tinatakpan ang bibig ng kapatid mo, Susan? Kasi po, aray! Bitiwan mo kasi ako! Nay, si Vito! Kinagat po yung daliri ko! Ano? Patingin nga ako! Naku! May bakas pa ng ngipin ng kapatid mo. Bakit mo yun ginawa sa ate mo? Napakabastos mo, Vito! Wala po akong ginagawa. Si Ate Susan nga yung may ginagawa eh. Anong ibig mong sabihin? Kasi po... Mabuti pa po, matulog na tayo. Huwag niyo na kausapin niyang si Vito kasi malamang kung ano-ano na namang kalukuhan ang sasabihin niyan. Anong puro kalokohan?
Ang sabihin mo, natatakot ka lang malaman ni nanay ang totoo. Ano ba kasi yung totoo na yon? Sabihin mo nga sa akin. Huwag niyo na po kasing alamin yun. Wala lang po yun. Eh kung wala lang yon, hindi ka dapat matakot. O ano na Vito? Naiinip na ako sa sasabihin mo. Nakita ko pong may kahalikang lalaki si Ate Susan kanina. Hinatid po siya dito nun sa bahay. Tapos inamin ni ate na boyfriend niya yun. Ano ka mo? Totoo ba yung sinabi ng kapatid mo? Siyempre po hindi. Anong hindi? Galit nga si nanay sa mga sinungaling. Kaya bakit ako magsisinungaling? Totoo yung sinabi ko. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Tumigil ka na nga. Napakasumbongero mo. Huwag mong pagdiskitahan ng kapatid mo. Kausapin mo ako, Susan. Ano pa po bang pag-uusapan natin? Alam ko na kung saan yun pupunta. Kung ganon, totoo nga na may boyfriend ka na? Abay, bilin-bilinan kong wag ka munang magbo-boyfriend. Pero hindi mo ako sinunod. Ilang buwan lang naman gagraduate ka na sa kolehiyo. Hindi ka pa talaga nakapaghintay. Sawang-sawa na ako maghintay at sundin kayo. Puro na lang kayo pagbabawal na para bang mapapasama ako pag nag-boyfriend ako. Nakakapagod na kayo sundin. Ikaw pa talagang napagod ako. Tinanong mo ba kung ayos lang? Ang tanging hiling ko lang naman ay magtapos muna kayo ng pag-aaral ni Vito bago kayo makipagrelasyon. Akala ko pa naman naiintindihan mo, pero mas masahol ka pa sa kapatid mong matigas din ang ulo. Bakit na naman po ako nasali sa usapan? Si Ate Susan po yung may kasalanan. Kaya siya lang ang dapat niyong pagalitan. Damay ka na doon dahil pareho kayong pasaway at sakit sa ulo ko. Papadudot ayaw talaga ni nanay na mag-boyfriend si Ate Susan dahil graduating na siya sa college. Saka 21 years old pa lamang siya noon. Pakiramdam kasi ni nanay lahat ng mga lalaki ay manloloko katulad ng tatay namin. At para sa kanya ay agrabyado si Ate Susan dahil babae siya sakaling mabuntis, lokohin at iwan siya ng boyfriend niya. Bukod doon ay mahirap daw kasi kung may anak na kaya hanggat maaari unahin muna namin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya nga noong nahuli ko si ate na may kahalikang lalaki ay wala naman talaga akong intensyon na sabihin yon kay nanay. Plano ko lang sanang gamitin ang nalaman ko para mapasunod si Ate Susan. Kaso nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Galit na galit sa akin ang ate ko kasi sinumbong ko raw siya sa nanay namin kaya naman pinagbantaan niya ako. Na mananagot ako sa kanya. Nung una, papadudot ay hindi ko pinansin ang pagbabanta niya dahil ako naman ang pwede niyang gawin. Kaya lang isang araw nang pauwi na ako galing sa eskwelahan ay may grupo ng 3 lalaki na humarang sa akin. Yung isa doon ay namukhaan ko na lalaking kahalika ng ate ko. Siya yung humablot sa bag ko at nagdala sa akin sa may talahiban. Siya rin ang tumulak sa akin sa may putikan. Yung isa naman ay sumipa sa akin sa tiyan tapos yung isa naman ang sumabunot sa akin. Pagkatapos noon papadudot ay tuluyan na nila akong binugbog upang turuan daw ng leksyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot hindi naman ako napuruhan sa pambubugbog sa akin ng boyfriend ni Ate Susan. Kasama ng mga tropa nito. Tinuruan lang daw nila ako ng leksyon dahil masyado akong madaldal. Kaya lang na-trauma naman ako. Alam ko na si ate ang may pakana ng mga bagay na yon kaya naman galit ako sa kanya. Hindi ko siya pinapansin kapag nasa bahay kami o kung minsan ay padabog ko na lamang na sinusunod ang mga utos niya para wala ng gulo. Wala rin naman kasing kwenta kung sasabihin ko pa kay nanay ang nangyari dahil baka lalo akong mapasama. Samantala ay pinagpatuloy lang ng kapatid ko ang pagbo-boyfriend kahit tutol si nanay. Sa uli wala na rin naman siyang nagawa at pinagbigyan na lamang ang paborito niyang anak. Naging legal pa nga sila ng boyfriend niya sa bahay. Kapag andon ang mga ito kasama si ate ay nanginginig ang tuhod ko sa sobrang takot.
Madalas nagdadahilan na lamang ako para makaalis ng bahay, wag lamang silang makasama. Mabilis na lumipas ang 2 buwan at merong pinagtapat sa amin ni nanay, itong si Ate Susan. Nay, aalis na po ako. Magsasama na kami ng boyfriend ko. Ano? Paano na lang ang pag-aaral mo? Ayoko naman talaga ng kurso ko eh. Kayo lang naman yung nagpumilit sa akin na kumuha ng business administration eh. Wala nga akong alam sa pagninegosyo. Kaya nga pinag-aaral kita para malaman mo. Saka yun yung kurso na siguradong may patutunguhan ka pagka-graduate mo. Ayoko nga po sabi ng kurso na kinuha ko. Kung gusto nyo, kayo na lang ang mag-aral. Anong sinabi mo? Alam ko narinig yung sinabi ko. Hindi ko na po uulitin. Pinag-aral kita. Hindi para sagot-sagutin mo ako ng ganyan. Ate Susan, bakit mo naman bigla yan naisip? Kung kailan malapit ka ng graduate? Wala ka na dun, no? Masyado kang maraming tanong. Tama ang kapatid mo. Bakit din biglaan ang pag-alis mo sa bahay natin, anak? Sabihin mo, ano ba kasing nangyari? Alam nyo, nakakainis na kayong dalawa eh. Kung makatanong kayo, akala nyo naman malaking krimen yung gagawin ko. Hindi ba pwede na gusto ko nang bumukod at magsama na kami ng boyfriend ko? Hindi ako naniniwala na yun lang ang dahilan mo. Kilala kita, may pagkasinungaling ka. Anong sinabi mo? Sabi ko, may pagkasinungaling ka. Totoo naman eh, maraming beses ka nang nagsinungaling kay nanay. Pinagbibigyan ka lang niya kasi paborito ka niyang anak. Pwede ba, Vito? Manahimik ka na lang muna dyan. Hindi naman to tungkol sa'yo eh. Tungkol to sa ate mo. Kaya wag ka na munang sumubat-sabat dyan. Kaya ka hindi paborito ni nanay kasi masyado kang trying hard. Hindi ako trying hard. Trying hard ka? Pwede ba? Manahimik na nga kayong dalawa. Yang anak niyong pagsabihan niyo, Nay, masyadong mayabang eh. Wala namang pinagmamayabang. Bakit ikaw? Anong pinagyayabang mo? Sige nga. Ayaw mong tumigil ah. Nasaan na ba yung kawali, mga linti kayo? Habang tumatagal masyado kang nagiging epal eh. Ikaw nga, akala mo kung sinong spoiled brat? Talaga lang ah. Sinabi ng tumigil na kayo! Sige, sa susunod na marinig ko pa yung bangayan ninyo, ihahampas ko na sa mga pagmumukha nyo ang kawaling to. Kaya mas lalo kung gustong umalis sa pamamahay na to eh. Sawang-sawa na ako sa pagiging diktador nyo. Ako pa rin ang nanay nyo, kaya karapatan kong diktahan kayo. Hindi nyo na magagawa yun dahil ayoko nang tumira sa pamamahay na to kasama kayo. Ayokong palakihin na magiging anak ko rito. Ano ka mo? Sinasabi ko na nga ba, buntis ka ate! Oo, buntis nga ako. Kaya hayaan nyo na kami magsama ng boyfriend ko. Papadudot, doon ko lang nakitang umiyak ng husto ang nanay namin dahil sa desisyong umalis ni Ate Susan. Pakiramdam ko ay nawala lahat ng galit at tampo ko sa nanay ko noong nagmakaawa siya kay ate na huwag kaming iwanan. Yung pakiramdam ko noong mga panahong yon ay para bang naninikip ang dibdib ko sa haguluhol ng nanay ko. Kaya nga hindi ko na rin napigilang magmakaawa sa ate ko na huwag niya kaming iwanan. Pero naging bingit bulag si Ate Susan sa pag-iyak at pagmamakaawa namin ni nanay. Sinabi niya na nasa tamang edad na siya para magdesisyon sa sarili niya at gawin ang kagustuhan niya. Tinuloy niya pa rin ang pag-alis at pakikisama sa boyfriend niya. Ang balita namin, umuwi raw sila sa probinsya ng lalaki sa Albay, Bicol. Pero pagkalipas ng 1.5 taon ay nagulat na lamang kami ni nanay nang sumulpot sa bahay si Ate Susan. Dala ang anak niya upang ipaalaga sa nanay namin. At doon nga niya sinabi sa amin ang nangyari sa kinakasama niya, Papa Dudut. Grabe yung iyak ng apo ko. Akala mo naman inaaway. Buti na lang talaga napatulog ko na siya. Kaya nga, Nay. Pareho kaming walang maayos na tulog kasi hindi siya komportable dun sa bus eh. Kaya nga pagkatapos nating maghapunan, magpahinga ka na. Bakit kasi hindi kayo nag-text na uuwi pala kayo rito? Sana nasundo ko man lang kayo sa terminal. Ayoko namang makaabala sa inyo ni Nanay. Hindi ka naman nakakaabala, anak eh.
Pero tama rin naman si Vito. Kung alam lang namin na magbabakasyon kayo rito ng apo ko, sana nakapaglinis man lang ako ng bahay. Ang totoo, hindi naman po kami magbabakasyon dito. Umuwi kami rito kasi dito na kami titira. Bakit? Anong nangyari? Oo nga ate. Saka, nasan ang kinakasama mo? Nandun sa Bicol, iniwan ko. Ano ka mo? Iniwan? Ibig sabihin, hiwalay na kayo? Parang gano'n na nga. Masyado kasi siyang mamas boy. Hindi kami magkasundo ng biyanan ko. Lagi akong pinag-iinitan kahit nung buntis pa lang ako. Akala ko magbabago pag pinanganak ko na yung baby namin kasi nga unang apo nila. Kaya lang, mas lumala pa yung ugali. Nalaman ko na lang na lagi pala akong pinagchichismisan ng kapitbahay na kesyo ganito lang ako, ganyan. Sinisisi ako kasi hindi raw nakapagtapos sa pag-aaral yung anak niya. Ay baliw pala siya eh. Ako ang harapin niya nang makita niyang hinahanap niya. Pero alam naman ng kinakasama mo yung ginagawa sa'yo ng nanay niya. Alam naman, kaso mamas boy nga. Mas kinampihan yung nanay, palibasa matanda na raw. Basta, nakakasawa na. Akala niya yata ako yung klase ng babae na magtitiis kasama sa pamamahay nila, yung nanay niyang sala sa init, sala sa lamig. Kaya nilayasan mo sila, tanga yung anak mo, ganun. Oo, Ibang klase ka rin eh. bakit ba? Hindi ba kayo masaya ni nanay na umuwi na ako rito sa bahay? Wala naman akong sinabi na hindi kami masaya. Parang nung huli nating pagkikita, nagmamakaawa pa kayo na wag akong umalis. Ngayon na nandito na ako kasama yung anak ko, para namang pinagsakloban ng langit at lupa yung mga mukha niyo. Huwag mo na lang pansinin si Vito. Lagi namang mukhang pinagsakluban ng langit at lupa yung mukha ng kapatid mo eh. Basta anak, masayang masaya ako kasi sa wakas, nandito na ulit kayo sa bahay ng apo ko. Sobrang miss na miss ko na kayo, naku lalo ka na. Miss ko na rin po kayo, Nay. Ano nang plano mo ngayon? Pwede bang bukas na lang ako magplano? Kasi kita mo na nga pagod kami ng anak ko sa biyahe, makatanong ka dyan. Huwag ka mag-alala kasi may pera naman ako na itatabi. May pang-ambag ako kahit man lang sa pagkain natin. Akala mo yata nagbakasyon na ako dun sa Bicol. Nagtitinda-tinda naman ako ng ice candy tsaka yelo nung summer kaya kahit papano may kinita ako. Kung yun ang inaalala mo. Papadudo tuwang-tuwang nanay dahil sa pagbabalik ng ate sa bahay kasama ang kanyang anak. Hati naman ang pakiramdam ko dahil para sa akin ay may atraso pa rin siya sa amin. Paano niya naatim na umuwi sa bahay at umastang hindi kami iniwanan noong araw? Ni hindi nga siya nagsorry sa pag-alis niya at ewan ko ba naman sa nanay ko kasi nagawa niya pa rin patawarin kaagad ang ate ko. Doon ko na nga napatunayan na talagang paborito niya ito. Hindi nga nagtagal ay nag-decide si Ate Susan na maghanap ng trabaho kaya kinausap niya si nanay na sa kanya ipagkatiwala ang anak niya para alagaan. Kaya nga kinailangang tumigil ng nanay sa pagtatrabaho niya sa factory para matutukan ang kanyang apo. Nang mga panahong yon ay graduate na rin naman ako sa kolehiyo kaya naghahanap na rin ako ng trabaho. Hindi nga nagtagal ay nakapasok ako sa isang private company sa Quezon City bilang auditor. Nakapasok naman si Ate Susan bilang quality control inspector sa isang planta sa Pasig. Simula noon ay dalawa na kami ng ate ko ang naghahanap buhay kaya lang ay napansin ko na hindi siya patas. Lalo na sa mga hatian namin ng gastusin sa bahay. Minsan ay hindi siya nag-aambag. Kaya madalas kaming kapusin. Bukod doon, papadudot ay nagbubuhay dalaga na ang kapatid ko at tuluyan ng pinaubaya sa nanay namin ang pag-aalaga sa kanyang anak. Bagay na labis kong kinakainis, papadudot. Ang lagi niyang dahilan ay malungkot siya dahil sa nakaraan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil sa pagbubuhay dalaga ni Ate Susan ay lagi kaming nagtatalo tungkol sa hindi niya patas na pagbibigay ng pera kay nanay para sa mga gastusin sa bahay. Kaya lang lagi akong pinagsasabihan ng nanay namin na unawain ko na lamang ang ate ko dahil nga meron itong pinagdaraanan. At may anak na rin naman ito na ginagastosan. Sa totoo lang ay inis na akong unawain si ate. Dahil paano naman ako? Lagi na lang damdamin niya ang mahalaga. Paano naman ang sa akin?
Nagdaan ng 3 buwan na balitaan namin na umuwi raw sa kainta ang tatay ng anak ni Ate Susan para kausapin siya at suyuin na makipagbalikan sa kanya. Ayaw nga ni nanay na magkabalikan sila matapos ang nangyari sa kanila sa Bicol. Kaya lang ay hindi naman namin hawak ang pag-iisip ni Ate Susan. Sa huli ay nagkapatawaran sila ng kinakasama niya at nagdesisyon na mag-live-in ulit, Papa Dudut. Dahil doon ay nagalsabalutan ang kapatid ko at naulit na naman ang senaryo noon kung paano niya kami iniwan ni nanay, Papa Dudut. Anak naman, huwag ka nang umalis. Huwag mo na kaming iwan ng kapatid mo. Ano ba yan, Nay? Kumakaaya kayo dyan para kayong kinakatay na baboy? Ate Susan, ano ba? Nanay pa rin natin yung binabastos mo. Ay nako, sumabad na naman yung nagbabait-baitang anak. Hindi ako nagbabait-baitan. Saka hindi to tungkol sa akin, okay? Palibasa, wala kang konsensya eh. Iiwan mo na naman si nanay kung kailan napamahal na siya sa apo niya. Magsasama na nga ulit kami ng tatay ng anak ko. Ano bang mahirap intindihin doon? Yung pag-uugali mo yung mahirap intindihin. Wala namang kasing kaso kung magsama kayo. Pero hindi ka marunong magparamdam kahit man lang sana kay nanay. Hindi ka tumatawag o nagte-text. Hindi ka marunong mangamusta sa amin dito sa bahay. Maiisip ko pa ba yun? May anak nga akong inaalagaan. Hindi katwiran yun. Ang sabihin mo, wala ka na talagang respeto sa nanay natin. Oh, tapos ngayon, aalis ka na naman. Sigurado ako na hindi ka na naman magpaparamdam sa amin ni nanay. Magaling ka lang pag may kailangan eh. Doon ka lang namin nararamdaman. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pinagdadaanan yung mga pinagdaanan ko. Hindi ko na kailangan pagdaanan yung mga mali-mali mong desisyon sa buhay. Anong sabi mo? Pwede ba? Tama na nga yung pagtatalo ninyo. Hanggang ngayon ba naman parang bata pa rin kayo mag-away? Baka nakakalimutan ninyo. Magkapatid kayo! Si Vito yung pagsabihan nyo, Nay. Siya lang naman yung masyadong epal eh. Akala mo kung sino makapagsalita porque mas malaking kinikita? Hindi ako nagmamalaki sa'yo. Saka pinagtrabahuan ko lahat ng meron ako. Sus, ngayon lang yan. Mawawala rin yung yabang mo. Tumigil na nga kayo! Huwag na kayong mag-away! Naririndi na ako sa mga boses ninyo! Kung gustong umalis ni ate, hayaan nyo na lang, Nay. At bakit ko gagawin yon? Ayoko ngang mawala ang ate mo! Ayoko ring mapalayo sa apo ko! Tigilan nyo na nga po yung pagiging madrama nyo. Hindi naman kami titira sa ibang bansa. Dito pa rin kami sa Pilipinas. Malayo nga lang sa bahay natin. Kung bakit ba kasi babalik ka pa ulit sa Albay? Pwede namang dito na lang kayo ng anak mo sa kainta. Mahirap po ba talagang intindihin? Gusto nga ng kinakasama ko na doon na kami tumira. Plano na rin namin magpakasal at bumuo ng sarili naming pamilya. Kung tungkol naman doon sa nanay niya yung inaalala nyo, naisip ko, tama rin naman siya nung nag-usap kami. Pwede ko pa rin naman bigyan ng isang pagkakataon yung nanay niya. Tsaka magulang pa rin siya ng tatay ng anak ko kaya dapat ko pa rin siyang respetuhin. Nakakatawa na. Marunong kang rumespeto sa ibang tao, pero hindi sa sarili nating nanay. Tumawa ka lang hanggang gusto mo pero hindi nyo na mababago yung desisyon ko. Anak naman eh, huwag ka nang umalis. Huwag mo akong iwanan. Vito, anuhin mo nga yung nanay mo? Masyadong clingy, nakakainis. Hayaan nyo na lang pong umalis si ate. Total, hindi na rin naman tayo mahalaga sa kanya. Ayokong umalis ang ate mo. Ayokong magkalayo kami uli. Papa Dudut, sa ikalawang pagkakataon ay iniwan kami ni Ate Susan. Umalis siya nang hindi man lamang lumilingon sa umiiyak at nagmamakaawa naming nanay. Galit ako sa kanya, Papa Dudut, dahil sa pananakit niya sa nanay namin. Napakawalang respeto niya para magdesisyon ng ganon na lamang. Sa totoo lang ay malungkot din naman ako sa pag-alis nila ng pamangkin ko. Pero mas nanaig sa akin ang pagkadismaya sa kanya. Yung pagkakataon na yon pala ang huling beses na makikita namin sila ng buhay dahil pagkalipas ng 3 araw ay nalaman naming na aksidente ang bus na sinasakyan nila ng pamilya niya.
Hindi matanggap ng nanay ang nangyari kay Ate Susan at sa apo niya. Labis-labis naman ang pagsisisi ko dahil hindi ko pa piniling makipagkasundo sa sarili kong kapatid ng mga panahong may pagkakataon pa sana. Hindi nyo rin naman ako masisisi at hindi kasi talaga kami lumaking malapit sa isa't isa. Kaya nga humingi talaga ako ng tawad sa harapan ng kabaong niya at nangako na hinding-hindi ko pababayaan si nanay habang nabubuhay ako. Mabilis na nagdaan ang 1 taon. Nagsunod-sunod ang pagkakasakit ni nanay hanggang sa makitaan siya ng maagang sintomas ng demensya at tuluyan na ngayong lumala at magprogreso sa paglipas ng mga taon. Pero Papa Dudut, hindi ko sinukuan si nanay. Hindi ko siya iniwanan. Nanatili ako hanggang sa mga huling sandali niya para ipaalala sa kanya na mahalaga siya sa akin at kung gaano siya kaimportante. At syempre, kung gaano ko siya kamahal. Nay? Nay, gising na po kayo para magmerienda? Ayoko pagising. Sayang naman. Nagluto pa naman ako ng paborito niyong pancake. Pancake? Nasaan pancake ko? Ito po oh. Hinati ko na yun ng maliliit para isusubo niyo na lang. Ay nako, paborito ko nga ito. Akin na, para makain ko na. Ay teka, sino ka ba? Paano ka nakapasok sa bahay ko? Nako, si nanay. Nakalimutan na naman ako. Hindi kita nakalimutan. Hindi lang kita maalala. O sige po, magpapakilala ulit ako. Ako po si Vito, anak niyo. Vito? Anak ko? Opo, yung bunso niyo. Wala talaga akong maalala na may anak ako na pangalang Vito. Pero meron akong naaalala na may anak ako. Kaya lang hindi Vito ang pangalan niya. Ano po? Susan! Ah, si Ate Susan po. Oo! Nasaan na ba si Susan? Parang matagal ko nang hindi nakikita yung anak kong yun. Kasi po. Kasi ano? Sige ka! Hindi ko kakainin tong pancake pag hindi si Susan ang nagpakain sa akin. Ay, kasi po, Nay, ano? Ano nga? Wala na po si Ate Susan. Anong wala na si Susan? Imposible naman yun. Kahapon lang nagkita kami. Ginawan pa nga niya ako ng pancake tapos sabi niya, kakainin daw namin ng sabay yung ginawa niya. Baka panaginip niyo lang po yun. Kasi matagal na pong patay si Ate Susan. Hindi patay si Susan. Nagsisinungaling ka lang. Hindi po ako nagsisinungaling. Pero naiintindihan ko po kung hindi niyo na matandaan. Pasensya na po kayo kung sinabi ko pa. Sabi na hindi totoong patay ang anak ko. Pero saan ba kasi siya pumunta? Hindi ko po alam pero kapag kumain kayo baka bumalik na po siya. Talaga? Opo. Kaya kumain na po kayo ha? Kaso gusto ko si Susan magpakain sa akin. Si Ate Susan po magpapakain sa inyo sa susunod. Pero sa ngayon, ako na lang po muna. Promise? Si Susan sa susunod Opo, promise po. Yay! Subuan ko na po kayo. Sarap talaga ng pancake. Kumain lang po kayo ng marami para matuwa po si ate pagbalik niya. Sige, gusto ko kasi matuwa sa akin yung anak ko Kaya nga po. Ikaw, kaninong anak ka? Sa inyo po. Wala talaga akong matandaan na may anak akong kapangalan mo. Pero, sige, simula ngayon, anak na kita. Ampunin na kita Magiging nanay mo na ako. Sige po, simula ngayon, anak niyo na ako. Ayan, para kahit wala pa si Susan, mayroon naman akong anak na kasama ko. Salamat, Vito Salamat sa pag-asikaso mo kay nanay. Walang anuman po.
Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita. Kayo ng Ate Susan mo. Papa Dudut, yon ang mga huling sandali ng nanay kapiling ako. At pagkalipas lang ng 1.5 buwan ay tuluyan na siyang kinuha sa akin ng Panginoon. Napakalungkot ng mga panahong yon dahil nag-iisa na lamang ako sa buhay. Pero masaya naman ako dahil binigyan ako ng tsansa na alagaan si nanay hanggang sa mga huling sandali niya. Kahit na tuluyan na niya akong nakalimutan, alam ko na may mga pagkakataon na naaalala niya pa rin ako. At ganoon din ang namayapa kong kapatid na si Ate Susan. Pakiramdam ko ay bumabalik ako sa pagkabata sa tuwing may kinikwento si nanay na mga kaganapan na naaalala niya noong araw. Sa kasalukuyan ay inaabala ko ang sarili ko sa pagtatrabaho. Pero hindi ko naman pinabayaan ang mental health ko kahit na napakahirap umusad matapos mawala ng mga mahal sa buhay. Pero naniniwala ako na darating ang panahon na magiging maayos din ang lahat. Dalangin ko na lamang na sana'y masaya na si nanay kasama ang Ate Susan ko sa langit. Hindi na sila mahihirapan at hindi na rin sila magkakahiwalay pa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mapili ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. God bless po sa inyo at sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Vito.